Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, ano nga bang nangyayari kapag bigla kang naging tahimik? Ano ang iniisip ng ex mo? Kasi bigla kang magno-no contact rule bigla kang mawawala out of nowhere. And then ang mangyayaring approach is just pure katahimikan. Sadyang magiging tahimik ka. Well, ganito kasi siya. Tahimik ka na ngayon, hindi ka nakagaya ng dati. Na laging nagme-message, laging present. Tanong tuloy niya, napapansin mo bang parang may kakaiba? 'Di ba? Parang may kakaiba, 'di ba? Kasi kapag nagiging tahimik ka, di mo man nakikita, pero may gumugulo sa isip ng ex mo. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Magtiwala din kayo sa mga bagay ng psychology. Kasi alam nyo, ang psychology, hindi mo naman kailangan makita yung epekto eh. Hindi naman tangible ang game eh. Di ba? Hindi naman kapag nagtanim ka ng puno, lalaki. Hindi ganun. Hindi ganun yung game. Pero ganun sa reality. Pag nagtanim ka ng puno, lalaki, makikita mo physically. Pero hindi physical ang game of psychology. It is a mental game. It is their delusion, it's their belief, it's their psychological system. Kaya kapag nagiging tahimik ka, i-expect mo magiging gulo yan sa isip ng ex mo. Mag-expect ka ng better at magandang resulta. Dahil ito yung mga possibly na iniisip niya kahit ayaw niyang aminin. Kaya ito sa part 1. Mga tanong na maglalaro sa isip niya yung salitang bakit siya biglang nawala. Normal reaction ng ex mo kapag bigla kang tumahimik ay confusion. Dati, siya yung hinahabol, pero ngayon, parang wala na. Hindi siya sanay ang ego ng ex mo na ikaw ang tumitigil. May micro-panic na nangyayari. Hindi obvious pero ramdam na parang may nawawala. Kaya, yun yung magiging first or magiging initial question niya during the time of silence. Because during the time of silence, bibigyan mo talaga siya ng matinding kawalan ng presensya. Talagang magugulat siya kasi alam niya sa sarili niya, controlled ka niya eh. Alam niya sa sarili niya, pokpok ka niya eh. Alam niya sa sarili niya, manipulado ka niya eh. Kaya sa ganung pagkakaintindi niya, ang alam niya, may access siya sa iyo. Pero, ang kabaligtaran nun ang gagawin natin dahil papasok dito ang part 2. Magiging tanong niya na napakaganda. Ito nga yung tinatawag ko na law of competition, kumbaga. Ito yung question na yun. May iba na ba siya? Yan yung magiging question niya. Natural tendency ng ex mo, mag-assume. Kasi kapag wala kang updates, ang utak niya yung gagawa ng sariling kwento. Ganun lang ka-basic yun. Kapag hindi ka nagpaparamdam, kapag wala kang updates, yung utak niya gagawain ng sariling kwento. Tahimik siya, baka may bago na, may kausap na iba. Ayan yung papasok sa isip niya. At least, siya na ngayon yung mapapraning. Diba? Kasi nung una, ikaw yung napapraning ikaw yung control niya eh. Ngayon, iba na. Babalik na rin na natin ang kwento. Siya na ngayon ang mapapraning. Kasi nga, walang tigil siyang gagawa ng sariling kwento sa isip niya. Kasi nagtataka siya, ba't tahimik ka? At kapag nagtataka ang tao, doon nagsisimula ang threat. Doon nagsisimula mag-isip, sandali, ano kayang nangyayari? Diba? So, that's real talk. Kaya ito sa part 3. Teka, siya ba talaga yung nawalan? Gaya niyan. Dito na pumapasok ang reflection phase ng ex mo. Kasi sa isip niya, grabe, dati siya yung consistent. Bakit parang ako na yung nagkulang? Ganon yung magiging pasok sa isip niya. Your silence forces your ex to rethink your worth. Kaya kung gusto mong i-rethink ng ex mo yung worth mo, kung gusto mo mag-isip siya tungkol sa'yo or mag-rethink siya tungkol sa'yo, bigyan mo ng silence treatment. Diba? Silent treatment. Manahimik ka muna. Problema kasi sa'yo yung dila mo, yung daliri mo, ang takaw na kumausap sa kanya. Tsaka hindi ka mapakali. Hindi ka man lang magpahinga kahit konti. Ba't siya? Cool lang siya. Ba't ikaw hindi? Kaya ang katahimikan mo, magandang banat yan eh. Magandang reverse psychology yan eh. Dahil once na natahimik ka, that will be the time na talagang i-reverse mo yung momentum. Di ba? Kasi magre-rethink talaga siya. Magre-rethink talaga siya dyan. Hindi na ikaw ang parang gustong bumalik. Ikaw na ngayon yung parang nawala.
Think about that. Kasi 'di ba, ang gusto mo bumalik. So iniisip niya, itong ex ko na to gustong bumalik. Ayaw natin na magkaroon siya ng ganung feelings eh. Ang gusto nating feelings na maisip niya is ikaw yung nawala. Parang nawala. Hindi parang gusto ko bumalik to Hindi. Parang may nawala eh. Yan yung gusto nating iparamdam sa ex mo. At eto naman ang part 4. Ano ang dapat mong gawin habang tahimik ka? Eto. Do not break the silence just to check kung effective ka. Kasi ang kahirapan sa inyo, masyado naghahanap ng resulta. Ang gusto ninyo, may result agad. Nanahimik ka lang ng isang araw, isang linggo, gusto mo, i-chat ka na. Come on guys. May mga times din na ang silence ay magiging effective. Basta, manahimik ka at huwag kang mag-assume na agad-agad meron siyang responding maganda. You should build your emotional muscle, mag-focus ka sa self-respect, and reconnect with your own identity. Kasi nawawala ng identity mo. Parang ang ID na nawawala, di ba? Ibalik mo ang sarili mo. You need to get yourself back. You need to get yourself into the game once again. And in order for you to do that, ang kailangan mong gawin is overall, kailangan mong respetuhin ang sarili mo at i-rebuild mo ang sarili mo during this time na nananahimik ka. Lagi mong tandaan, ang katahimikan ng iyong kakampi. Dahil kapag tahimik ka, pero hindi ka nawawala, bumabalik ka sa sarili mong sentro. Once na natahimik ka and you focus yourself, focus your own goal, that would be the time na ginagawa mong center ang sarili mo. And when you become the center of all, when you become the center of and the strength of it, then that would be the time that you will become a big benefits para sa lahat at para sa pamilya mo. And ito rin suggestion ko, reconnect with your friends, reconnect with your family. Huwag mo sabihin sa akin na sa ex lang umiikot buhay mo. Mag-reconnect ka sa family mo, mag-reconnect ka sa mga friends mo, pinakamalupit na gawin mo, mag-reconnect ka sa mga goals mo sa life. Doon ka mag-reconnect. Huwag kang tamad, kumilos ka. Tapos pangarap ka. Doon ka mag-reconnect. Bigyan mo ang sarili mo ng kadahilanan para kumilos ulit, mag-grind ka. Pakamatay ka kakatrabaho basta't masaya ka. Okay? Alam nyo, ang ibig ko lang sabihin, minsan kumilos-kilos kayo para hindi kayo masyado nag-iisip at para di kayo napapraning. Dahil ang katahimikan, isa itong malaking bagay na talagang sampal sa mukha ng ex mo na mayabang or sampal sa mukha ng ex mo na ma-pride na hindi kanya hawak, hindi kanya kontrolado. That is why gusto kong i-advance ito sa'yo. Na once na natutunan mo ang katahimikan, then natutunan mo rin ang greatest advantage. But if you want to get your ex back and you need strategical way to get your ex back, bukod sa mga techniques na napapanood mo sa YouTube, meron ka pa mga dapat malaman. Pero syempre, para lang yan sa mga personal clients ko. Para sa kanila yun. Kasi sila yung mga talagang, supporters naman kita. Pero para sa mga special clients dyan, meron ako mga techniques na gustong i-share sa inyo. PM me sa Facebook page na Philippine Dating Coach. Thanks for watching.